Hi, good morning. I'm C. De Veas. I'm an actor, film actor, ambassador, model, and I'm acting coach. At the same time, I'm motivational speaker. Actually, hindi siya company, sarili po namin yung business. Nag-start kami ng 2023 and nakapagputap ako ng isang branch pa, yung second branch na naging sa akin na mismo, way back last year, February 2025 hanggang September. So I think 6 or 7 months. For me, sobrang blessed, kasi food business yung napili namin and ang kasosyo ko dito is yung mother ko. So team kami. And nung opening namin, kahit 4 or 5 na kami sa store, talagang hindi na namin alam yung gagawin sa sobrang dami ng tao. Ganun naging kaganda yung opening ng store namin. Suddenly, meron lang talaga mga naging changes after a month. So, may mga nagkaroon ng problema. Hindi naman sa store, sa mga tao. Yung mental health ko talaga, yung tinignan ko dito. Kasi, yung first, sabi ko nga kanina, nagkaroon ng problema sa mga tao. First, nung ka-open lang namin, siguro 1 to 3 months, sobrang okay yung mga tao namin. And hanggang mawala naman sila, sobrang okay pa rin sila. Nagkataon lang na dahil babae parehas yun, nagkataon na syempre hindi naman natin siguro sinasadya or hindi naman nila kasalanan na nabuntis sila parehas, na magkasabay. So, dun sa part na yun, medyo na-stress ako kasi siyempre di ba from okay na yung business tapos biglang nagpaalam sila parehas na mawawala muna sila for a while hanggang sa hindi na sila bumalik. And right after, siguro tinry ko muna ng ako lang mag-isa. Ang way kasi ng business, and ako kasi pag nag-formulate ako ng business is hindi ako umaasa sa iba. Like, gusto ko palagi yung way na ako yung kumikilos, hindi ko inaasa sa ibang tao. So, nag-start siya ng ako lang muna mag-isa. After mawala ng dalawa namin tao, nag-start siya ng ako lang muna mag-isa. Ako namimili, gigising ako ng sobrang maaga, ako yung namimili. Ako yung nagpe-prepare, tapos ako yung magluluto, ako yung magtitinda and everything. So, sobrang nakakapagod siya. Hindi lang sa physical, talagang yung mental health ko naapektuhan na. Hindi na ako nakakatulog, ganun, kakaisip ko dun sa naging problema. And sabi ko nga before, nung naka-off cam, nagkaroon ako ng past trauma. So hindi pa nga ako nakaka-recover doon, may ganun na agad na nangyari. So sabi ko sa sarili ko na kaya ko to, parang gusto kong patunayan na hindi naman lahat ng downfall, hindi na kayang bumalik. So gusto kong patunayan na meron pa rin tao, meron pa rin lalaki na talagang kayang bumalik sa pagkababa. And after umalis nung naging tao namin, after 3 months, nag-hire na ako ulit ng tao. Suddenly, naging tao naman namin, eto na yung pinaka-worst. Kasi hindi lang basta-basta yung nangyari, talagang pera na yung nawala sa akin. So, paano ba yung magiging term ko? Ninakawan niya ako, ganun. Para pinaka-worst. Sobrang ganun, di ba? Sobrang hirap kasi ako lahat. Hindi naman natin pinupulot yung pera. Sobrang hirap ng ganun situation. So, yun siya. Kaya nag-decide na lang ako na tumigil muna. Actually, tumagal pa siya ng at least a month. Pero yung 1 month na yun, hinahabol ko na yung tao. Nag-offer siya sa akin ng business and hindi ko na sasabihin ko ano yung business na yun. Nag-offer siya, nag-invest ako ng I think 10,000, 15,000. And nung first
na orders namin is I think bumalik naman siya hanggang sa kumita ako. Ang nangyari, yung pangalawa hanggang pangatlo hindi ko na siya nakita. Hindi na siya nagparamdam. Hinabol ko siya in a way na hindi ko na naiisip or hindi ko na namamalayan na mas nalulugi ako kasi hindi nagbubukas yung tindahan. Tapos nalugi pa ako sa kanya. So, nag-consult muna rin ako sa mother ko kung ano ba yung pwede kong gawin. So, I think inabot siya ng at least a month pa rin before ako mag-give up. Sa totoo lang, nung tumatakbo sa isip ko nun, sobrang gusto ko nang mawala, yung ganun. Kasi sabi ko nga hindi pa ako nakaka-recover sa mga naging depression ko, naging trauma ko. Tapos okay na, feeling ko okay na yung financial ko, okay na yung health ko. Tapos biglang nilabanan naman ako ng kalaban sa financial naman. So, nung mga time na yun, hindi ko na talaga alam kung ano yung tumatakbo sa isip ko. But, sobrang naging faithful pa rin ako sa Lord. Doon ko mas nahanap yung sarili ko na dapat mas kailangan kong mas lumapit kay Lord. Yun yung mga time na talagang mas naging I think yung boy naging lalaki ng sobra. Nag-improve, nag-mature in a way na yung kay Lord. Nahanap ko yung sarili ko kay Lord. Nung mga time na yun, nabigyan ko ng pagkakataon na i-surrender ko yung sarili ko kay Lord. Naging malinaw sa akin lahat na siguro kailangan ko muna magpahinga. Mother ko talaga. Pero hindi ko pa nga sinabi magre-resign ako. Sabi ko lang sa kanya, sobrang nahihirapan na ako yung hindi na ako nakakatulog. Nung nag-uusap kami kasi magbe-birthday siya. Tapos kailangan ko ng pera ako kasi panganay ako. So sabi ko, sobrang love ko yung family ko eh. Love ko yung family namin. Sabi ko, yung pera na yun gusto ko sana makuha para pa-birthday niya. Regalo ko sa kanya. Suddenly nga, hindi ko na nakuha. Sabi na lang niya sa akin, anak, huwag mo nang intindihin yung tao, huwag mo nang intindihin yung pera, intindihin mo na lang yung kalusugan mo, intindihin mo na kumpleto tayo ngayong birthday ko. So sabi niya sa akin, importante sa akin na makita kitang masaya, nakita kitang okay, kaysa yung hinahabol mo yung pera tapos nakita kita na nag-struggle ka. So I think ayaw niyang makita ko na nahihirapan. Ano po yung naging reaction niyo nung sinabi niya sa'yo? Ako, sobrang ano ko pa sabihin, parang yung humagulgol ako sa iyak, ganun. As in, sobrang para akong bata na after all, wala pa rin talagang ibang tatanggap sa atin kung hindi yung magulang natin. Kahit ano yung downfall natin, kahit ano yung hirap na pinagdadaanan natin, or kahit gaano tayo naging pasaway or ano man yung pagkakamali natin sa buhay, wala talagang ibang makakatiis sa atin kundi yung family natin, yung mga magulang natin. Kaya sobrang para akong bata na parang oo na oo sa atensyon ng magulang. Ganun yung naramdaman ko nun. Siguro yung time na nagsarado na kami tapos pinupull out na namin yung gamit. Kasi sabi ko parang naiisip ko nung time na yun. Eto na ba to, Lord? Sabi ko. Kasi every decision before ako talaga gumawa ng isang bagay, lagi kong po na siyang pinagpipray. Nung time na pinupulot na namin yung gamit, naiyak ako. Sabi ko, Lord, ganito ba talaga yung buhay ko? Para bang destined ako para maging failure? Destined ba ako para hindi magtagumpay? And sabi ko, hindi naman na biro yung mga pinagdaraan ko eh. So I think pinakamahirap yung araw na tinatanggal ko na yung mga gamit namin sa tindahan. Kasi yun eh, parang binild mo yung sarili mo doon, binild mo yung passion mo magluto, tapos yung mga tao, nakuha mo na yung mga tiwala nila, yung respeto nila.
Tapos feeling mo naging okay ka na dun sa workplace mo. Tapos in just one snap, sobrang nawala na siya lahat. So I don't know kung paano ko siya ipaliliwanag, pero parang parang yung pangarap mo nawala ng ganun kabilis. Yes, meron. Nag-start po ako sa car company. Naging supervisor. Tapos sa mga sales company na mga machines. So more on sales pa rin po. So medyo nag-handle din ako ng mga tao. So hindi na bago sa akin po yung pag-handle ng mga tao, yung stress. Sobrang wala na po yun sa akin. Tapos before pa po yun, medyo bata-bata pa, talagang nagtatry na ako maging artist. Yan. I think umaabot sa isang work kasi umaabot ako ng at least 2 to 3 years before ako lumipat. Parang ang reason naman ng paglipat ko hindi naman dahil nagsasawa ako. Kumbaga naghahanap ako ng challenge pa, ng iba pang pwedeng gawin sa buhay para mag-improve pa ako. Gaano po katagal yung last? Yung last, I think 1 year. And then 2018, nag-decide na ako na sobrang napagod na talaga ako sa trabaho kasi Laguna to Manila, and then toxic yung boss, yung environment. Tapos may ipon naman ako ng konti. Nag-decide na kami nung ex-fiancé ko na mag-business kami. Kasi before pandemic, may business na naman din po kami talaga. Perfume and barbershop. And kami yung formulate mismo ng mga perfume. Tapos yung barbershop, muntik nang ako yung magupit. Pero kumuha kami ng tao. So yun yung pinakamahirap kasi hindi siya nagsarado dahil nalugi or nagka-problema sa mga tao. Nagsarado siya due to pandemic. So siguro naintindihan din po ng marami yun. Talagang maraming malalaking company ngayon nagsarado dahil sa pandemic eh. So kami pang medyo kasi simula lang. So although masakit siya kasi yung business namin as in pataas na siya eh. Sobrang maganda na siya. Nag-start kami 2016 sa online lang muna. Online, perfume, and branding ng mga t-shirts, sarili po namin. And 2018, since nakilala na kami sa online, nag-decide na kami mag-boot up ng store. Gaano po katagal yung business niyo with your fiancé? Kung nag-start siya ng I think 2015-16 hanggang 2018, mga ganun po. 2018 to 2019, mga ganun. So 4 years, I think. Gaano katagal din po yun? After ng siguro 2020, nag-GCQ sa pandemic. Since naisip ko or na-realize talaga namin na yung mga ganong business unethical siya. Hindi siya magandang move pagka nag-business ka kasi hindi siya kailangan masyado ng tao. Unlike sa food industry, kahit anong ginagawa ng tao, umaga, tanghali, gabi, sobrang kailangan natin ng pagkain. Kaya din nag-start po nag-isip kami ng mag-business ng pagkain. And yung family din po talaga namin, more into cooking. Before kasi kami maghiwalay, nakaplano na talaga yung business namin na takoyaki. Food business namin. So siguro kaiwalay lang namin 2 araw. Tinayo ko na agad yung store. So ganun, syempre bilang ako kasi ayoko nung nai-stuck ako. Ayoko nung parang naisip ko sa sarili ko pag nakaupo lang ako or nakahiga lang ako, parang sobrang feeling ko ang tamad-tamad ko na. Tapos syempre yung mga time na yun gusto kong patunayan yung sarili ko na kailangan magtagumpay ako. Hindi para, di ba para, alam mo na, para makita na you are better without her. Noong mga time na yun kasi medyo sobrang same year dapat nung breakup namin, same year dapat ay papapakasal na kami. So malapit na yung bahay nila sa bahay namin. So nung nag-break kami, you know what I mean, araw-araw nakikita ko sila. Same reason, ako yung nagdala dun sa village namin, sa family nila. So
I think okay naman ako kaya puwede ko na siguro ikwento. Araw-araw nung nakikita ko siya, siyempre nadudurog ako. Parang hinihiling ko na lang sa Lord na, "Lord, puwede bang kunin mo na lang ako?" Kaysa yung ganitong pakiramdam na buhay nga ako pero para akong pinapatay sa sobrang sakit. And I know you will understand me kasi psychology student po kayo, gano'n. And maraming hindi nakakaintindi ng gano'ng situation. Pero sa akin kasi, yung mga time na yun, siyempre 'di ba, you give your best, you give your all. 100% lang yung kakayanan ng tao pero I think I gave 200%. Wala nang natira sa akin kaya nung nawala siya, sobrang feeling ko lost na lost ako kasi wala nang natira sa akin, nasa kanya na lahat. Wala akong kaibigan, wala akong kahit ano. 'Pag malungkot ako or masaya ako, siya lang yung nandiyan para sa akin. Tapos nawala siya, gano'n. So, nung mga time na yun, kung tanong niyo po kung naging burden siya, sobra. As in, hindi lang nga burden, parang I think, parang, sorry for the word, parang impyerno or hell yung feeling. And siyempre hindi tayo nagpatalo. Lagi kong sinasabi, sa dilim po talagang may liwanag pa rin. It's up to you kung paano mo yun makikita or makukuha. Pero bilang lalaki, kailangan mo talagang lumaban. Wala namang ibang choice kung hindi magpatuloy kasi nakadepende yung success or nakadepende yung move mo sa pagkilos mo. Ganun po siya. Okay lang po tanongin kung gaano katagal po kayo. Kami, 11 years po. Yung mga time na yun, ang naalala ko po last year, since hindi ako nakakatulog, ang nagiging routine ko po, gising ako ng 5 AM, basketball ako. Tapos after, mamamalengke na ako. And kung may konting oras pa ako, nagpe-pray ako, nagigitara ako. So, yun yung naging parang naging way ko para mapigilan ko yung pag-iisip. And then, after ko naman magtinda, since yung tindahan namin madadaan ako yung simbahan, dumadaan po ako ng simbahan, lagi kong pinagpe-pray yung mga decision, yung gagawin ko. Tapos, after nun, kahit pagod na ako, nagja-jogging pa ako para lang matulungan ako mag-isip. So, nung mga time na yun, hindi na rin talaga kaya kasi napapagod na nga yung isip ko, wala na akong tulog, tapos pagod pa yung katawan ko. So, technically, sobrang gusto ko nang magpahinga. Yung literal na pahinga. Nagbago po ba yung tingin niyo sa sarili? Yes, sobra. Sobra. After kung ngayong gabi, ngayong araw yung pull out nung gamit namin sa store, sobrang iyak nga ako sa mama ko. Sabi ko, kinabukasan, sabi ko, "Ma, hindi ko na alam yung gagawin ko sa buhay ko." Sabi ko, alam niya yung story namin nung before. Alam niya kung paano ako na-lost nung mga panahon na naghiwalay kami. Tapos, yun, ganun nga nangyari sa business. Yung narinig ko nga sabi niya sa akin, yung sinabi niya sa akin na, "Anak, kung pwede lang ilipat sa akin yung nararamdaman mo para hindi ka na masaktan." Tapos umiyak siya. Lalo akong napaiyak kasi, di ba, parang sabi ko kung mababa yung tingin ko sa sarili ko dahil sa mga pinagdadaanan ko, pero yung family ko nandyan pa rin para umasa sa akin. And suddenly, after that conversation with my mom, inutusan niya ako, sabi niya, "Mag-coffee ka muna, magpagawa ka ng tarpaulin." And then, right, after that moment, pumunta ako ng simbahan. Tapos, nadaanan ako nung naging boss ko before. Tapos tinanong niya ako kung gusto ko mag-artist. So, doon nagsimula yung lahat. So, di ba, ang bilis ng transition ko ngayon. Nagsarado yung store namin. Kaka-pull out ko lang ng gamit namin ngayon. Kinabukasan, sumagot na agad si Lord kung bakit kailangan isarado yung tindahan. So, from nasa rock bottom ka na ng buhay, may biglang kaya talagang i-flip yung situation in an instant pag naniniwala ka sa Lord. So, yun. Alam mo yun, parang yung iyak ko, yung grieving ko, sobrang may reason pala. May reason pala kung bakit kailangan kong isarado yung tindahan. And Boss niyo po na yun before. Ano po yung nature ng business niya nung boss
Showbiz industry din po talaga. Showbiz. Mm. Gaano po kayo katagal nung time na number kayo sa Actually, hindi naman totally naging boss. Tinanong niya ako kung nakita kami same sa pagawaan ng tarpaulin kasi 'di ba nagpapagawa ako ng tarpaulin for dun sa business namin. Kasi may isa pa po kaming branch, yun yung main branch namin. So, naging plan namin na pagandahin na lang yung store para at least makapag-focus ako doon. And then, dinutusan nga po niya ako, ng mother ko. Yes, ma'am. Pero meron mga rice mill na po doon sa main branch namin. And doon nakita ko nga, yung nagpapagawa nga po ako ng tarpaulin, nakita ko yung isa pang nagpapagawa. Sabi niya, nakita kita sa labas kanina. Sabi ko, sana makita tayo sa daan kasi nasa sasakyan daw sila. Sabi niya pa, may kamukha daw akong artista, gano'n. So, hindi ako naniniwala kasi before, nung nagtitinda po ako ng takoyaki, sobrang hindi po ganito yung medyo mataba pa ako. Chubby, tapos medyo and haggard po kasi, di ba, mainit, gano'n. And I think sobrang blessing. Yung boss ko na tinatawag na yun, sabi niya, gusto mo ba mga artista? Sabi ko, pwede po ba kahit yung binubugbog lang ng artista? So, biro ko lang na ganun. And pumasok yung asawa niya na sabi niya, anong credentials mo ba sa buhay? Ano ba yung ginagawa mo? So, kinuwento ko po na baka pwede nating improve. Yun po, doon po nag-start lahat. Before, hindi po. Ang nangyari po kasi hanggang ngayon, freelance actor po ako. So, ngayon may mga nabigay siya sa akin projects kaso meron po talagang mga situation na hindi talaga magkakasundo. So, since wala naman po akong contract sa kanila, nag-freelance na lang ako. At least 1 month, I think. 1 month ako sa kanila. Ganun. Gano'n na po kayo katagal na nag-freelance na yun? Ngayon, kababalik ko lang po eh. I think siguro, kung nag-start ako ng October hanggang November, December, 4 months. 4 months pa lang po. Mga nakailang project na po kayo sa Medyo meron na rin po. Ayoko pong sabihin marami. Ayoko rin po sabihin konti. Opo. So, mga ilan po yun? Sa ngayon po kasi nakuha ko sa iba't ibang mga brand po. Naging ambassador po ako. Tapos, may mga film na rin po ako nagawa. And may mga auditions po na hindi pa nagsi-start yung shoot pero meron na pong mga natanggap po. Pero sana sana matuloy pa rin kasi 'di ba pwedeng magkaroon ng changes pero mga movie po 'yun and hopefully maging okay pa rin po siya. Kasi binigyan ako ni Lord ng ilang reasons bago ko mapunta rito. So I think yung first na binigay niya sa akin is yung patience. And pag binigyan ka ng patience, bibigyan ka niya ng power. Kasi yung patience is power. Tapos after ng power, yung vision. And then after ng vision, yung discipline. So nung nakita ko lahat ng bagay na yun, nung napag-aralan ko yun sa sarili ko na may reason pala lahat ng mga nangyayari sa atin, sobrang tumaas po yung level ng understanding ko sa lahat ng bagay. Sobrang, I think, hindi ko naman niyayabang pero sobrang nag-matured yung level ng pagkatao ko po. Sabi ko nga, sobrang nag-matured ako. Hindi lang 100%, parang I think 300% po yung... And I think the way I speak, hindi rin po ako ganito before. And nagugulat na lang din ako na marami nagko-compliment sa akin na sobrang iba ng araw po ako. So nakikita ko siya, in a way, yung mga bagay na nangyayari ngayon, lagi kong nakikita na positive na po. Sobrang lagi kong ina-align na lahat talaga may reason kung bakit nangyayari. Hindi ko siya before naiintindihan kasi nga po, laging hindi maganda yung nangyayari. And until today, I am really excited at alam ko na may reason kung bakit nandito rin po ako sa studio ni Pochi. Siguro, lahat naman po ng sinabi ko yun yung mga natutunan ko pero yung pinaka is never look down on yourself. Wag mong pagsasalitaan ng hindi magandang sarili mo kasi yung power ng sinasabi mo pwede siyang ma-attract na
hindi na nga maganda yung tingin sa'yo ng ibang tao, mababa na nga yung tingin nila sa'yo, tapos mababa pa rin yung tingin mo sa sarili mo. So kung wala nang ibang taong nagtitiwala sa'yo, kailangan pagkatiwalaan mo yung sarili mo. Ito po yung pinaka-keyword para sa akin. Para matutunan kang mahalin ng iba, kailangan matutunan mo muna mahalin yung sarili mo. And syempre, align mo lahat kay Lord.